hapong ito, ay magsisimula po tayo sa isang panalangin na pamumunuan ni Jerica. Manalangin tayo. Mahal at maraming salamat. Ama, bago po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at mga kasalanan nito. Ama, maraming salamat po sa buwan na hirap. Salamat din po sa pang-araw-araw na biyaya, lakas, proteksyon, at sa kanan. At higit sa lahat, maraming salamat sa walang kapatid na mga pusa. Ama, ikaw po naway ang patuloy na gagagal sa amin, magbibigay ng karaman. Lahat po ng papuri at sanda ay sa iyo namin, sa pangalan ng Jesus. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po, ma'am. Sa ating mga kapitag-kitagang mga panahong kurado sa hapong ito, andito po sa atin si Ginoong Domingo S. Mariki, Deep Teacher 3, Assistant Principal. Nandito din ang mga kapwa-guro sa Pilipino, Ginang Rosalie D. Pabuaya, Teacher 2, at Ginoong Winnie A. Valenzuela, Teacher 1. Sir, ma'am, magandang hapon po sa inyong tatlo. Magandang hapon po naman. Natutunan natin ang isang natatanging pagtatalo ng dalawang kutunan mula sa grade 10 Zircon. Ang kanilang pagtatalo ng paksa sa hapong ito ay tungkol sa alin ba sa dalawang estratehiya sa pagtuturo ang mas epektibo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang estratehiya ba ng ika-21 siglo o ang tradisyonal na estratehiya? Para sa pagtatalong ito, naririto ang ilang pamantayan at mechanics. Una, bawat kupunan ay buuin ng 5 tagapagsalita at isang leader. Pangalawa, bawat punto ay ipapahayag sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Sa bawat kakulangan o kalabisang minuto ay may kaukulang kabawasan sa puntos. Pang-apat, ang susunod na tagapagsalita ay magtatanong sa katatapos na tagapagsalita sa kalabang kupunan ng isang tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. Pang-5, sa paglabag dito, ang kupunan ay papatawan ng kabawasan sa kanilang puntos. Pang-6, sa pagtatapos ng lahat ng termino sa pagsasalita, bibigyan ng 3 hanggang 5 minuto ang nagtatalong kupunan upang makipagtalastasan. Pang-7, ang desisyon ng jurado ay pinal at hindi na pwede pang baguhin. So narito po ang rubrics ng pagbibigay sa inyo ng puntos. Sa paksa, walang mainam na kaisipang ipinapahayag tungkol sa paksa, 10 puntos. May naipahayag na 2 o hanggang 3 kaisipan ang nang nabanggit tungkol sa paksa, 15 puntos. Lubhang malinaw at maayos ang kaisipang naipahayag, may 4 o higit pang kaisipan ang nabanggit tungkol sa paksa, ito ay may kaukulang 20 puntos. Para naman sa pangangatwiran, walang sapat na katibayan ng pangangatwiran, 10 puntos. Walang gaanong iniharap na pangangatwiran, 15 puntos. May sapat na katibayan iniharap sa pangangatwiran, 20 puntos. Pagpapahayag at pagsasalita. Mahina at hindi mauunawaan ang sinasabi, 10 puntos. Mahina ang pagkakapahayag, ngunit may pang-akit sa nakikinig ang boses sa pagsasalita, 15 puntos. Maayos na maayos ang pagkakapahayag na may pang-akit sa nakikinig ang boses o pagsasalita, 20 puntos. Para naman sa pagtuliksa, walang naipahayag tungkol sa sinabi ng kabilang panig, 15 puntos. May 1 o 2 malinaw na pahayag tungkol sa ipinahayag ng kalabang panig, meron tayong 15 puntos. May 3 o sapat at malinaw na pahayag tungkol sa ipinahayag ng kabilang panig, meron siyang
20 puntos. Kapag ang ating tagapagsalita ay nagtiwala sa sarili, meron siyang hindi maayos sa pagsasalita dahil sa kaba, kaya't nabubulol, 10 puntos. May mahinang pagpapahayag dahil naipabatid ng kaunti ang layunin ng panig, 15 puntos. Lubusang nagpahayag ng malinaw at naipabatid ang katanggap-tanggap na layunin ng panig, meron siyang 20 puntos. So sa kabuuan, ang bawat kupunan ay makakakuha ng 100 puntos. So bago po natin sisimulan ang pagpapahayag ng kanilang mga katwiran, nais ko munang ipakilala sa inyo ang mga leader ng bawat grupo. Para po sa panig ng estratehiya sa 21st century, ito ay pangungunahan ni Myler R. Gonzaga. At para naman sa traditional na estratehiya, pamumunuan ito ni Kyla P. Mondical. Bibigyan po natin sila ng pagkakataon na ipapakilala ang kanilang mga kagrupo. Ako po si Myril Gonzaga at ako ang leader ng grupong sumasang-ayon sa 21st Learners Education. Ang aking unang tagapagsalita, si Karen Discartil. Pangalawa, si Nicole Brian Galano. Pangatlo, si David Jade Acero. Pang-apat, si Hannah Love Vidal. At ang aking huling tagapagsalita ay si Jesse James Soriaga. Magandang hapon po sa ating lahat, pati na rin sa ating mga judges. Narito po ako sa inyong harapan upang ipakilala sa inyo ang sumasang-ayon sa pagtuturo sa tradisyonal na paraan. At una ko pong tatawagin ay si Angel Talino. Kasunod po ay si Princess Milene Babila. At si Gretchen Chin Galano. Izel Acero. At hindi naman po pahuhuli si Dorena Malangtong. Marami po salamat sa inyong mga leader. Mari na po kayo umupo. So sa pagkakataong ito, ay pakikinggan natin si Myril Gonzaga para sa kanilang punto ng argumentasyon. Ang susundan ito ni Kyla. Lipas na ang panahon ng pagtuturo na nakabatay sa mga textbook lamang. Ngayon ang simula ng pagtuturo ng mga guro ng aibok sa makabagong panahong kanilang ginagalawan. Mula kay Vygotsky noong 1987, ang mga mag-aaral na handang humarap sa hamon ng edukasyon ay lumalaking nagagamit ang kayang mga natutunan at nakakadagdag ito sa atas ng pagpapahalaga niya sa sarili kung siya mismo ang tutuklas ng paraang ito para sa sarili niya. Dahil na din sa pag-unlad ng teknolohiya sa panahon natin, ay naiimbento na ang iba't ibang mga gamit na makakatulong na maging basihan sa mas magandang kalidad ng edukasyon, hindi lang para sa bansa, gayon na rin para sa buong mundo. Mayroon na tayong mga personal computers, laptop, tablet, iba't ibang klase ng mga cellular cellphones, projector at marami pang iba na tunay na nakakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Hindi na uso ang pagsusulat sa pisara o paggamit ng makukulay at may samot-saring pakulo sa mga visual aids. Dahil nandyan na ang projector at ang laptop na maaaring gamitin upang magpakita ng presentasyon o mga video para mas maunawaan at maintindihan ng mga estudyante ang mga leksyon nila. Ang nais ko pong iparating ay mas makakabuti ang 21st siglo ng pag-aaral o ang makabagong pag-aaral kaysa sa tradisyonal na pag-aaral. Yun lang po at maraming Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Kaliwat kanan na ang mga makabagong kagamitan na sa panahon ngayon, mismo sa pagtuturo ay ginagamit na rin. Kaya, kaliwat kanan
pinagdadaanan na rin ang mga masasamang epektong dulot ng teknolohiya, epekto sa moral na aspeto man o sa kalusugan. Pinaglalaban ninyo na mas mabuting umasa tayo sa tulong ng teknolohiya. Pero ang mga sinasabi nyo ay pawang kalokohan lamang. Dahil ang katotohanan, mas pinalala pa nito ang sitwasyon. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng mga high-tech na kagamitan ang ating bansa, kaya nagkanda kalubog-lubog sa utang ang Pilipinas. Sinasabi nyo na mas gaganda ang pag-aaral ng mga kabataan, ba't lumuloko pa rin ang bilang ng mga kabataang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maagang pag-aasawa? Pinapakita lang nito na hindi masusolusyonan ng teknolohiya ang suliranin sa edukasyon. Kung may hahambing, mas marami pang alam ang ating mga magulang kaysa sa mga kabataan ngayon. Kahit na mga simpleng bagay ay hindi masusolusyonan ng mga kabataan, hindi katulad ng ating mga magulang, kahit hindi nakapagtapos ay mas resourceful pa sa mga kabataan ngayon. Kaya't hindi nababase sa teknolohiya ang kalaman ng mga bata. Yun na po at maraming salamat. Ito ang katanungan ko sa iyo, Mayrel. Hindi mo ba kayang mag-aral ng walang tulong ng teknolohiya? Hindi. Hindi pa ba sapat sa iyo ang libro? Hindi. Mas nanaisin mo pa bang maging tamad ang mga estudyante sa pag-aaral? Hindi. Aasa ka na lang ba sa tulong ng teknolohiya? Hindi. Para mo na rin pinaiiral ang katamaran. Mahalaga ang makabagong paraan ng pagtuturo upang maging mas malinaw ang mga aralin, mapanatili ang atensyon at memorya sa mga mag-aaral. Ayon nga sa Cone of Experience ni Edgar Daly, mas malaki ang porsyento ng pagkatuto sa mga bagay na nakikita o napapanood kaysa sa naririnig lamang. Kung makaluma ang ating paiiralin, wala tayong ngayong maipapakita sa mga estudyante kung ano ang meron tayo ngayon. Hanggang paglalarawan lang tayo at dahil dyan, di masyadong mauunawaan ng estudyante o mag-aaral ang nais ipahiwatig ng ating guro. Sinusuportahan ng pag-aaral na ito na mas malaki ang porsyento na matututo at matatandaan ng mga mag-aaral ang kanilang pinag-aaralan kung may mga bagay silang nakikita o napapanood. Sa bawat pagbabago ng panahon ay nagbabago rin ang kurikulum sa edukasyon. Kasabay nito ang pagdaragdag ng kaalaman ng mga guro at mga estudyante upang makasabay sa mga napapanahon at upang hindi mahuli sa mga pagbabago. Kaya kasabay sa pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya ay mga paraan at makabagong paraan sa pagtuturo na maaaring gawin ng mga guro upang mas kawili-wili, madali at maayos ang pagkakatuto sa mga aralin. Ang PowerPoint presentation ay isa rin sa mga halimbawa na maaaring gamitin sa panahon ng mga aralin sa mga mag-aaral. Maaari rin gumamit o kumuha sa internet ng mga ready-to-use na mga aralin para mas lalong maunawaan o maintindihan ang itinuturo ng guro. Sa tingin mo ba, makakapokus ka sa iyong klase kung walang komportabling silid-aralan? Oo. Sa tingin niyo ba, malaman natin ngayon ang tungkol sa teknolohiya na isa sa dahilan upang umunlad ang ating bansa kung wala ang mga ito? Oo. Ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo ay ang ating nakabisnan at makalakihan. Nasa guro ang responsibilidad at sa kanyang mga kamay ang pamamaraan o estratehiyang gagamitin sa pagturo sa kanyang mga estudyante. Sa ganitong sitwasyon, mas malaki ang posibilidad na maipakita at mahasa ang mga natatagong angking-galing ng mga estudyante, sapagkat nasusubaybayan sila ng tama ng kanilang guro. Napakaloob dito ang paggamit ng iba't ibang makapal o manipis na libro bilang batayan para sa pag-aaral at maging sa pagturo. Mga samot-saring libro na pinagkukunan ng mga impormasyon ng mga guro
pagsusulat sa pisaran ng mga guro sa kanilang tatalakayin. Sa paggamit ng mga makulay at malilikhayang visual aids ang kanilang sandata. Dito nagaganap ang normal na ayos sa isang silid-aralan, kung saan ang guro ang nagsasalita at sa unahan at ang mga estudyante ang nakikinig sa kanyang mga upuan. Gamit ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo ay natuturuan ng guro ang kanyang mga estudyante. Sa larangan ng akademiko ay gayon na din sa tamang pag-uugali. Sapagkat hindi lamang akademiko ang target na dapat makuha ng mga estudyante, kundi nakapokus din ito sa tamang pag-uugali ng mga mag-aaral. Dahil dito, mas matalawak ang komunikatibong kakayahan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, maayos na paraan ito ng pagtuturo ay nasusubaybayan ng guro ang kanyang mga estudyante. Nakakasiguro ba kayong lahat ng nakukuha o nakikita ng mga mag-aaral sa teknolohiya ay makakabuti? Oo. Sa modernong pagtuturo, napakadali nga ba ang pagkatuto ng mga estudyante? Oo. O naging dahilan lamang ng katamaran ang teknolohiya? Gusto niyo bang darating ang araw na hindi na masyadong magugustuhan ng ating mga guro ang ating mga ginagawang proyekto dahil hindi na natin binibigyan ng sikap dahil umaasa lang tayo sa teknolohiya? Ang makabagong paraan ng pagtuturo. Sa isang buhay na pag-aaral at para rin sa kanyang mga guro, importante na may partikular na estilo ang pamaraan ng pagtuturo o pagkatuto. Hiningi na mabisa at mabilis na pagkatuto ang paggamit ng mabuting pamaraan ng pagtuturo. Gayunpaman, may problema rin kalaki ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo sapagkat sa pagkakataon na hindi na napapalawak ng guro ang kanyang talakayan dahil nakabase lamang ito sa kanilang kalimbang na libro. Kung minsan ay nakakaroon ding magkababahagi ng maling impormasyon dahil hindi ganon kaayos at wasto ang teksto na basehan sa pagtuturo ng isang guro. Ano lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. Okay. May isa lang po akong klaseng question ko sa iyo, Angel. Paano mo masasabi ang tradisyonal ay makatutulong sa atin na may madagling paraan pa nga ito, ang modernong paraan? Para sa iyo, ano pang mas pipilian mo? Ang katanungan ay dapat masasagot lamang ng oo o hindi. Ang masasagot. Ito, masasabi mo, tama ba ang mga textbook natin ngayon? Oo. At ito pa, ang mga textbook natin ngayon ay may mga bias na putol pa ito. Hindi. Bakit mo masasabing hindi? Ang uulitin ko, ang katanungan dapat ay masasagot lamang sa oo o hindi. Hindi ganun po lang ang question sa akin. Kung ating ibalik tanaw ang kasalukuyan sa nakaraan, ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo ay ating nakagisnan at nakalakihan. Ayon kay Novak, 1,978, ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo ay nakapokus sa bilang isang tagakontrol sa kapaligiran ng mga mag-aaral. Nasa guro ang responsibilidad at estratehiyang gagamitin sa pagtuturo. Sa ganitong sitwasyon, mas malaki ang posibilidad na maipapakita at mahasa ang mga natatagong ang galing at talento ng mga estudyante sapagkat nasusubaybayan sila ng tama ng kanilang guro. Ito rin ay isang magandang paraan upang hubugin ang mga estudyante sa kanilang mga pag-uugali at magtuturuan sila ng tamang pananaw sa kanilang sarili. May ilan na nagsasabi na ang paraan ng pagtuturo nito ay isang spoon-feeding of knowledge. Nakapaloob ito ang paggamit ng iba't iba makakapal o maninipis na libro bilang batayan sa pag-aaral at maging sa pagtuturo. Bakit niyo nasabi na mas
mas nilingang lamang ng iba, hindi ba? Oo. Kaya ba ang strategiya ang ginagamit ng mga guro sa kasalukuyan ay parang invento lamang? Oo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa panahon ngayon, tayo ang tinatawag ng mga millennials o people of 21st century. At di natin maitatanggi na sa paglipas ng ilang libong taon ay marami na nagbago. Mga pagbabago na nagpaunlad at nagpaganda sa sistema ng edukasyon. At ang mas maganda ay yung mga teknolohiya at makabagong kagamitan na nagpapagaan sa bawat gawain ng mga tao, lalo na sa ating mga estudyante. At syempre, ay nakisabay din tayo patungkol sa kaunlaran na kung ano meron ang ibang bansa. Mahalaga ang sistema ng pag-aaral ngayon sa modernong panahon. Dahil ang nakasalanan naman dito ay ang mas umangat pa ang sistema ng edukasyon na ating kinasanayan. Hindi porket mayroon ng modernong kagamitan gaya ng teknolohiya, ay katamaran na kaagad ay inyong iisipin. Kaya nga na-invento at umusbong ang mga ito ay dahil upang may kaagapay tayo at dahil upang mapadali ang ating mga gawain, upang makaipon tayo ng oras para paglaanan tayo ng mga bagay na gusto nang gawin. Kung kaya't kami nasa panig ng modernong panahon ay gustong ipunto sa debating ito na ang pag-aaral ng modernong panahon ay napaka-importante lalo na sa ating mga estudyante. At kahit kailanman ay hindi mali at makakasama ito. Bagkus, ito'y malaking tulong sa atin. Salamat po at maraming salamat. Patanungan para kay Mrs. Mayo. Sa tingin niyo ba hindi kayo nasisiyahan sa makabagong edukasyon na tinatamasa niyo ngayon? Sa tingin niyo ba ay nakakasama ang mga makabagong kagamitan na ginagamit sa pagtuturo ngayon? Oo. Yun na ba? Magandang hapon sa inyong lahat. Isang magandang halimbawa ang pagtuturo ng tradisyon na pagtuturo dahil dito natin malalaman kung gaano kakaaktibo o madaling makapag-isip. Ang tradisyon ng pagtuturo ay isang paraan na ang isang guro at estudyante ay makikipagkonekta sa bawat isang isa. Dahil sa pagbabago, maraming mga bata at kapwa kong estudyante na umaasa na lamang sa makabagong teknolohiya o modern technology. Nakakalimutan na ninyo kung gaano halaga ang tradisyon ng pagtuturo dahil ito ay nagbibigay ng magandang resulta. Pero, dahil nga sa makabagong panahon, ang teknolohiya ay nakakasama sa atin dahil ang isang estudyante o kapwa kong estudyante halos lahat ay inaatupang na lamang ang teknolohiya. Alam niyo ba, kapag tayo gumagamit ng teknolohiya ay makakasama sa ating kalusugan, imbes na magre-research muna itatype ang www.facebook.com. Huwag kayong tumanggi dahil ginagawa nyo rin yan. Nakakalimutan na ang mga dapat i-research dahil mas inuna pa ang paglalandi. Ako sa inyo na hindi ginagamit ang teknolohiya dahil sa ganitong paraan, malalaman mo ang madidiskubre mo ang iyong sarili na kung ano ang dapat na ma-apply na katangian. Hindi puro atupag, selfie, post in the Facebook and status, IG and Twitter. Magbasa kayo ng magdamag. Maraming salamat po. Sa iyo, Miss Debbie. Alam ba ninyo na makakasira sa mga mata ang paggamit ng teknolohiya? Maaari ba ng isang bata o estudyante mabubuhay na hindi gamit ang teknolohiya? Maaari ba na ang isang bata o estudyante mabubuhay na hindi gamit ang teknolohiya? Maraming salamat, Miss Debbie. Magandang hapon sa inyong lahat. Epektibo talaga ang 21 siglo ng pagtuturo, kaya gumawa ang gobyerno ng batas tungkol dito. Batas Republika 10533 na nagsasaad ang isang batas na magpapaunlad ng pangunahing sistema ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kurikulum at pagdagdag ng numero ng taon para sa pangunahing edukasyon.
at may sapat rin na pinansyal ang gobyerno na inilahad para sa kagamitan at mapabuti ang ating pag-aaral. Tulad na lamang dito sa atin na libre ang pag-aaral. Ang pamahalaan ay magtatalaga, magpapaunlad, magpapanatili, at magsusuporta na ang kumpleto, karapat-dapat at may sama-sama ng sistema ng edukasyon na nagsasagot sa kung ano ang kailangan ng mga tao na sa bansa sa isang malaking lipunan. Suma sa ilalim din dito sa pangunahing edukasyon, mga pulisiya, kurikulum, patakaran at regulasyon. At ang panghuli ay ang pambatas. Ang batas na ito ay kikilalanin bilang makabagong sistema ng edukasyon o Enhanced Basic Education Act of 2013. Hindi naman natin, porket tayo ay nasa unang siglo na ng pag-aaral ay nalilimutan na natin ang mga sinauna. Kaya nga sa ating mga subject meron tayong history. Yan lang po at maraming salamat. Naranasan niyo na ba ang mag-aral ang gamit ang sinaunang sistema? Hindi. Hindi naman pala eh. Eh bakit mo pa ipinagpaglaban, pinagmamalaki kung ikaw mismo hindi naranasan ang sinaunang pagtuturo? May isa pa akong katanungan. Natutuwa ka ba ngayon sa paggamit ng mga cellphone, gadgets? Tulad na lamang na inyong leader na gumagamit ngayon ng cellphone. Hindi. Yan lang po at maraming salamat. Marami sa mga kabataan ngayon ay may mapapamangka. Ito ang hindi dahil hindi nila naiintindihan ang itinuturo sa kanila sa klase sapagkat marami na silang pinagkakabalahan ngayon bukod sa pag-aaral. Masasabi ko mas epektibo ang pamamaraan ng pagtuturo noon kaysa ngayon. Dahil ngayon sa kasalukuyan ay nagsilitawan ang mga makabagong teknolohiya. Lalong-lalo na ang computer. Computer na sinasabi niyo pinapabilis ang sistema ng pag-aaral. Computer na sinasabi ninyo nakakatulong sa mag-aaral. Ngunit para sa akin, ang mga makabagong kagamitan ay mga bingko sa isang gamot na oo nga nakakatulong, pero mas malala pa ang masamang epekto nito sa isang tao. Sabihin natin nagpapabilis ang pagkuha ng impormasyon. Bakit sa tuwing ma-assignment, nang alitindi o di kaya binasa ang ginawa? Tapos, kaya kapag pina-explain mo sa kanilang ang kanilang takdang aralin, wala man lang itong may sagot. Tapos ngayon, sinasabi ninyo na epektibo ang pamamaraan ng pagtuturo. O sige nga, may assignment ka sila. Partida, magbilis pa nila ito nasagutan. Eh yung tanong, isinabuhay ba nila kanilang takdang aralin? Isinapuso ba nila kanilang takdang aralin? Sabi nga ni Sir Delegero, hindi mahalaga ang marka mo. Ang mahalaga ay sinabuhay mo ang aral na itinuro sa'yo. Meron nga tayong kasabihan na ang tanging edukasyon lamang ang hindi mananakaw sa isang tao. Pero dahil nagsilitawan ng mga makabagong kagamitan, hindi ba't nananakaw na ito ang oras na dapat sa edukasyon lamang nakalaan? Meron akong isang katanungan para sa iyo, Mr. Magiging masaya ka ba kung isang araw pagising mo, lahat ng estudyante ay tamad na? Hindi. Napansin ko, lahat ng sinasabi niyo, ang mga estudyante naging tamad dahil sa mga modelo paraan ng pagtuturo. Pero alam mo, marami akong mga estudyante ngayon nandun sa labas, mga sa aking mga kukuhan. Ang sabi nila, mas tinatamad silang magbasa ng libro dahil puro na lang sulat, sulat ng sulat at wala silang naiintindihan. Alam mo yun? Ngayon na nandito sa modernong panahon. Alam ko, nasasiyahan kayo sa modernong panahon, di ba? Oo. Ay nagsabi yung hindi. Mga sinungaling o plastic. Para sabihin ko sa inyo, lahat kayo nag-i-enjoy sa modernong paraan ng pagtuturo. Dahil ito ang nakakatulong rin sa ating mga guru, pati na rin sa akin, na kahit wala tayo sa tipikal na silid-aralan, ay pwede tayo makipagsalita sa ating mga guru gamit ang mga connection sites natin at sa iba, pati na makipag-transaction sa ating mga guru. Ngayon, sa paglagan ng panahon na nagkaroon na tayo ng tawag na globalization. At
at patuloy na umangat at umunlad ang ating teknolohiya. At sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya ay masasabing nakasabay na tayo sa kaunlaran. At makabagong teknolohiya ang maunlad sa bansa. Sa kasalukuyang panahon ay sinasabing computer age na tayo. Tama? Yes. Dahil lahat ng narangat ay halos computer na ang ginagamit sa mga opisinang gobyerno, pribadong opisina, sa mga eskwelahan at maging sa pamamahay man ay gumagamit na ng computer sa kanilang pakikipag-transactions. At marami rin ako din ng mga maghanap ng trabaho. Tinanong ko sila. Marami daw ang hindi nakapagtrabaho dahil limitado lang ang kanilang nalalaman. At puro lang yung nalalaman nila itong doong pang mga siglo, yung nakaraan pa. Alam mo ang tinatanggap ngayong mga estudyante o makatapos sa pag-aral. Alam mo yun? Ang gusto nila ay yung marami kang nalalaman at pwede kang gumamit ng tubig. Maraming salamat. Talaga bang epektibo pa rin ang traditional ba na pagtuturo ngayon? So, parang dahil bago ka, parang sinasabi mo, namuhay ka ng unang panahon pa. So, may tanong sila. Gusto mo bang umunlad ang ating bansa? Pati na ang buhay ng mga estudyante nandito at mga mag-aaral. So, gusto mo bang pumasok ka o mag-aral ka sa isang paraan ang puro tinuturo ay tradisyonan lamang at wala nang ibang mga modelo kahit pagkatapos ng pag-aral ay wala sa trabaho makukuha? So, parang sinasabi mo, hindi mo gustong tulungan silang lahat. Ito. Gusto mo bang tulungan rin ang iyong mga magulang na umaasa sa'yo? So bakit mo pinipigilan ang mga burilong pagtuturo ngayon na ito lamang ang siyang daan upang ikay makapagtrabaho sa sunod na henerasyon? Eh dahil hindi natin natanggap ngayon ang limitadong nalalaman lamang. Dahil halos ngayon mga trabaho ay computer ang ginagamit. Hindi na mga utak ninyo pag-uugali. Meron namang pag-uugali. Itong last na huling katanungan. Gumagamit ka ba ng mga electronics na kung saan dyan ito bumukuha ng mga silence mo? So, balik-balik na lang tayo dito. Pinipigilan yung tradisyonal na pagtuturo. Pero, para sabihin kayo, mas importante talaga ang modernong pagtuturo. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Dorana Dito. Kanina sinabi ni Mr. Suryaga, ang libro ay puro salita. Bakit ang teknolohiya ba ay walang mga salita? At walang letra? Puro ba mga numero, Mr. Suryaga? Pag-isipan mo ang mga sinasabi mo bago ka magsalita sa akin. Bilang isang kabataan, mas malaki ang tiwala ko sa tradisyonal na pagtuturo kaysa modernong pagtuturo. Bakit? Kasi ngayon, puro teknolohiya. Teknolohiya doon, teknolohiya dito. Pero, tanong, ano ba ang kasama ninyo ngayon? Di ba teknolohiya rin? Wala ang atensyon nyo sa amin, puro sa teknolohiya nyo. Yan isang ebidensya na ang teknolohiya ay sinisira ang ating understanding. Isa pang ebidensya. Bakit ang DepEd patuloy na nagbibigay ng libro sa atin? Siguro dahil mas may tiwala din sila sa libro. At isa pa, mabubuhay tayo na walang teknolohiya. Maraming nagtatanong sa amin kung mabubuhay ba kami ng walang teknolohiya. Mabubuhay kami ng walang teknolohiya. Gamit lamang ang aming tiyaga, determinasyon, at pagsisikap sa buhay. Marami sa ating mga kababayang Pilipino na umunlad dahil sa tiyaga. Na umunlad sila ng walang teknolohiya sa kanilang period. Kaya, dito lamang at maraming salamat. Alam mo ba kung ano maaaring masamang epekto sa atin ang modernong pagtuturo? Alam mo naman pala, so dapat pag-isipan mo kung ano sinasabi mo. Pangalawang tanong,
pagtuturo kaysa modernong pagtuturo. Ito ang aking katanungan sa iyo, Miss Malanto. Nasisiyahan ka ba sa pagtuturo ngayon? Huwag kang magsinungaling sa harap ng ating mga guro. Hindi. Sinasabi mo na sinungaling ang aking isang pagtuto, pero mismo ikaw, hindi ka na nagsisinungaling ka sa harap ng ating mga kaklase at sa ating guro. Mahalaga ba para sa iyo ang mga natutunan mo ngayon? Oo. So, alam mo ba na ang mga natutunan mo ngayon ay gamit ang makabagong paraan? Hindi. Marami ka bang natutunan gamit ang pagtuturo na nakabase sa modernong panahon? Hindi. Sa tingin mo ba na makakasabay pa tayo sa mga taga-ibang bansa kung ang gagamitin nating sistema ng edukasyon ay ang tradisyonal? Siyempre, oo. Kung gayon, bakit ang mga profesional na ang ginamit ng paraan ng pagtuturo ay ang tradisyonal, kung pumunta sa ibang bansa, ang baba ng kanilang mga posisyon, gaya na lamang ng halimbawa, doktor dito sa Pilipinas, caregiver sa ibang bansa. Yun na. Maraming salamat sa inyong pakikipagpalaskasan sa boto at argumentasyon. Ngayon naman ay bibigyan natin ng 3 hanggang 5 minuto ang bawat kupunan upang sa pagpapahayag ng kanilang mga sagot at mga katanungan. Mari na natin sa Ang tanong ko para sa inyong lahat. Sa tingin nyo, kung maganda na ang pagtuturo na nakabase sa tradisyonal na paraan, bakit pa ba babaguhin ng pamahalaan ang ganitong uri ng sistema? Unang-una, walang sumakop sa Pilipinas, patuloy pa rin ang tradisyonal na pagtuturo. At hindi lamang ang pamahalaan ang umiba nito, kundi ang mga mananako. Pwede naman tayong maging maunlad ni hindi gamit ang modernisasyon. Gamit lamang ang tiyaga natin. Umunlad, maraming Pilipinong bayani ang umunlad, di ba? Ni walang teknolohiya. Sila ang nagbibigay inspirasyon na ang teknolohiya ay hindi sapat na dahilan para umunlad tayo. Dahil nasa ating kamay kung gusto nating umunlad or hindi. Malayo ang Sinabi mo na binago ng pamahalaan ang paraan ng pagtuturo. Para sa akin, binago lamang ito ng pamahalaan. Dahil sa gusto nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Hindi nito dinadahilan na hindi na marurunong ang mga estudyante kaya binago. Binago lang ito dahil sa kagustuhang makipagsabayan. Para na rin sinabi nito na dahil sa kaingitan kaya binago ang pagtuturo. Kaya para sa akin, hindi nababase sa teknolohiya kung gusto mo manlad na isang tao. Nasa paraan ito kung paano ka gumawa, kung paano ka maglikha ng mga bagay na makapagpapaunlad sa inyo. Maraming salamat. Sasagutin namin to ni Jesse James at Mayrin. Ang tanong po namin kanina ay hindi ng gobyerno ang sistema kung maganda naman ang epekto kung ang tradisyonal na sistema ang ating gagamitin. Kung maganda nga o kung mahalaga ang sinaunang pagtuturo, bigyan mo kami ng katibayan at ebidensya. At ito lang ang masasabi ko din sa inyo. Hindi lang ang teknolohiya ang ating pinag-uusapan ngayon, ang modernong pagtuturo. At yung teknolohiya ay ginagamit lamang ito ng mga guro natin upang maka-improve ang ating mga pag-aaral at lalo nating maintindihan kung ano ang kanilang tinuturo. Tulad na lamang ng ating mga cellphone, ating microphone na ginagamit ngayon, gawa din dito ng teknolohiya at kayo din ang nag-i-enjoy. Hindi masasabi ang modernong period ngayon kung walang technology. Bakit pa siya tinawag na modern kung walang technology? Kaya sinama na lang namin ang technology. At ang technology
ay Ulitin ko ang katanungan. Kung mahalaga ang sinaunang pagtuturo, bigyan mo kami ng katibayan o ebidensya. May masasabi ko na napakamagandang ebidensya katulad ng mga dating scientists, sila Isaac Newton. Kahit na walang gamit ng teknolohiya, dahil ang teknolohiya ngayon ay nagsimula lamang 20 years ago. Kaya kahit na walang teknolohiya, ay mas napapabuti pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Katanungan. Kung sa inyong pananaw, hindi importante ang tradisyonal na pagtuturo, saan ang galing o ano ang pinagmula ng modernong pagtuturo kung hindi ito nanggaling sa nakaraan? Ano ito? Kabuti na tumutubo lamang? So, sinasabi mo na ang teknolohiya ay nagsimula 20 years ago. Hindi mo ba alam na noong sinaunang panahon pa may na-invento na ang ating mga inventor na mga teknolohiya, gaya na lamang ng teleskopyo? Ano mo? Guys, Isaac Newton. Sila rin ang namuna sa pag-invento ng mga teknolohiya. Alam mo yun? So, sila rin gusto na rin nilang umunlad. Pero ngayon, gusto nyo hindi kayong umunlad? Bakit? Kakabihin ko sa iyo. Hindi ko sinasabi na mali ang mga tradisyonal na pagtuturo. Ang sinasabi namin ay gusto namin umunlad. Hindi namin gustong tumayo lamang sa isang paraan ng pagtuturo na kung hindi, na kung saan, hindi kompleto, limitado lamang ang aming nalalaman doon. Ang gusto namin ng umunlad. Gusto nyo rin umunlad? O gusto nyo bang pamuhay noong unang panahon na ang trabaho ay nangingisda lamang? At ito ay mga abakada. Alam nyo ba, bago nilalabas ang mga produkto o isang layunin ng mga pamalagang pangumunlad ng ating bansa, ay ito pa itinusisa. At parang hinandala sa filtration, nasala ka na ito. Kung ito ba ay may positibong epekto sa ating bansa o negatibong. So, kung sabi niyo may negatibong epekto ang modernong pagtuturo, bakit pa ito inilabas ng bakit pa ito pinatupad ng mga pamahalaan dito ngayon? Para sa'yo, walang masama sa pag-unlad. Pero anin natin ang kaunlaran kung unti-unti rin nawawasak ang ating mundo. Kung unti-unti rin ang mga estudyante na walang ng respeto. At unti-unti rin nawawasak ang ating kapaligiran. Walang masama sa pag-unlad. Katanungan. Sa tingin mo ba kung hindi binago ng pamahalaan ang pagtuturo o ang estado, meron ka ngayong komportableng mauupuan? Hindi naman lahat ng mga produkto ay dinadaan sa mga teknolohiya. Katulad naman yung sinabi niyo, Miss Karen, na ganitong upuan ay pawang lamang isang tabla na may mga pako at gamit ng mga material, mga pako at mga martilyo upang tayo maupuan. Hindi lahat tayo ay puro lahat ng mga produktong ginagawa ay puro proseso ng mga teknolohiya. Maraming salamat. So, sinasabi mo na ang pagputol mo ng kahoy, diretso upuan? Para sa akin, ang lahat ng mga kasangkapan na ginamit dyan ay bunga rin ng teknolohiya o ang bunga rin ng kabagong panahon. Hindi mo masasabi na pagputol mo ng kahoy, diretso upuan. Pagpikit mo upuan. Ang gamit ng makabagong teknolohiya Sa na wala na milyon-milyong sila sa estudyante ngayong nag-aaral, sa tingin mo ba magagawa yan? Ganyang karami. Kung tao lamang ang gumagawa, gamit ang pako, martilyo, pagtuturo mo lang. Sinasabi mo na komportable pa rin ang mga bata sa ngayon na hindi namin ina-enjoy ito. At
sinasabi mo na makakaya ba ng tao na gumawa ng maraming upuan? Yan ang sinasabi mo. Kaya nga, pinarami dahil lumulobo rin ang populasyon ng Pilipinas. Kaya pinaparami rin ang paglikha nito. Pero hindi na rin naman nakabase sa teknolohiya. Kailangan din ito ng kakayahan ng tao, manpower, para malikha ang mga kagamitang ito. Ma'am, sino pala pagtanong? Maraming salamat po sa inyo. Pala pagtanong. So ngayon naman ay pakikinggan natin ang leader ng bawat grupo para sa kanilang pagbubuod sa mga punto at argumento. Unahin natin mula sa traditional na strategiya, Kayla. Ako ang pagtanong. Ako po. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Itong babae. Dahil sa teknolohiya, nagiging palaasa at sakit ang mga tao dahil dito. Hindi na nila ginagamitan ng kanilang sariling kakayahan upang magawa ang mga gawaing madali lamang kung iisipin. Dumating na rin sa punto na nagiging masama ang dulot ng teknolohiya, lalo na sa mga estudyante. Mas pinaglalaanan na nila ngayon ng mga makabagong kagamitan at halos hindi na ginugugol ang isang buong araw, kaya naman mas maraming mga kabataan ngayon ang nagkakaroon ng iba't ibang diferensya sa kanilang mga katawan. Wala na rin silang naitutulong sa mga gawaing bahay at hindi na rin nila pinagtutuon ng pansin ang mga proyekto nila sa pag-aaral. Sadyang napakalaking tinik ang paglalaro at paglilibang sa halip na makatulong sa kanilang mga magulang. Napakasakit mag-isipin na ang mga likha ng sariling tao ay siya rin sisira sa buhay ng kahit sino man. Pero hindi naman hangad ng mga inventor ang masamang dulot nito sa tao. Dahil sa teknolohiya, natutong ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak gamit ang pagpapagawa ng mga masiselang eksena at larawan. Kaya ang Pilipinas ay kasali sa top 10 global source of child pornography. Kaya ang ating bansa ay nagpatupad ng Cybercrime Act Law na kung saan ito ay Anti-Child Pornography Act of 2009. Magandang hapon. Napapaloob sa makabagong siyensya ang mga kaalaman at karanasang di maibibigay ng tradisyonal na pagtuturo. Kung tutuusin ay mas makakalamang ang makabagong paraan ng pagtuturo sapagkat ang nilalaman nito ay makatotohanan at mas kaugnay sa realidad na nangyayari sa buhay. Sabi nga mula sa isang pag-aaral, ang paraan ng pagtuturo ay parang isang libro. Ang tradisyonal na pagtuturo ay ang unang revisyon at ang makabagong paraan naman ay ang pinakabagong revisyon sa proseso ng pagkatuto ng mag-aaral. Bilang pangkalahatan, anumang paraan ang ginagamit ng mga guro, ang mahalaga ay ang estilo ng pagkatuto ng mag-aaral na siyang tumutukoy sa kaparaanan nila ay mas higit na gusto ng mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral. Dahil sila ang nagkakaroon ng pagkatuto sa anumang mabisang estratehiya na ginagamit ng guro. Ayon ito kay Badayos noong 2008. Hindi ang teknolohiya ang dahilan kung bakit nagiging tamad ang isang tao, kundi nasa tao lamang. Yan ang po at maraming salamat. Maraming salamat at Mayrin. So pagkatapos namin marinig ang mga ideya, mga kaisipang ipinahayag ng bawat kupunan, meron po bang kayong mga gustong linawin o mga tanong na pwede niyong ipugol sa kanila? Unahin natin si Cyril. Meron ka bang tanong? Para kanino ang iyong tanong, Cyril? Para sa tradisyonal na strategiya. Ang katanungan, 10 taon mula ngayon, kung sakasakali magkakaanak kayo at papaaralin mo sila, papaaralin nyo pa ba ang iyong anak sa tradisyonal na strategiya
na alam naman natin na mas kailangan nila ang 21 siglo o makabagong estratehiya o makabagong pagtuturo, papaaralin niyo pa rin ba ang iyong anak, ng inyong mga anak sa tradisyonal na estratehiya? At ipaliwanag ang inyong kasagutan. Salamat, Siren din. Kung ako man ay magkakaanak 10 taon mula ngayon, mas nanaisin ko pa na makapag-aral ang anak ko sa pamamaraan ng tradisyonal. Dahil dito, nakikita ko ang mga pagbabago ng anak ko dahil sa kanyang pagsisikap. Hindi siya umaasa sa gadgets. Dahil kung ako ang tatanungin, kung kunyari ako ay isang ina na, pag nakikita ko ang anak ko na naglalaro na lamang ng kanyang cellphone at hindi na tumutulong sa gawaing bahay, napakasakit sa akin iyan. At para na rin niyang sinasabi na hindi ko siya natuturuan ng tamang disiplina. Dahil ang tunay na disiplina ay hindi na dadaan sa pananakit. At kung ako ang tatanungin, hindi ko na ipapadating sa punto na kailangan ko pang sakitin ang anak ko para lang sumunod sa akin. Okay, salamat Kayla. Meron ba mula sa ating mga audience na gustong sumagot? Meron kayong karagdagan para sa sinabi ni Kayla? Meron pa ba? Sige, meron pa ba tayong mga tanong? Sige, magtatanong ngayon si Gia. Gia, para kanino ang iyong tanong? Para po sa kabilang grupo. Sige. Sa kabila ng lahat ng pangontra ng kabilang grupo sa inyo, masasabi niyo pa rin ba na mas epektibo ang modernong pagtuturo? Bakit? Maraming salamat. Oo, masasabi pa rin namin na mas epektibo ang pagtuturo na nakabase sa 21 siglo. Dahil sa panahon ngayon, nakaayon na tayo sa modernong paraan. Bakit ba tayo babalik sa nakaraan kung ang panahon natin ay patuloy na umunlad? At masasabi rin namin na ang mga mag-aaral ngayon ay may maraming matututunan gamit ang pag-aaral sa makabagong panahon kaysa sa tradisyon. Yun lang. Salamat, Irene. Meron pa ba kayong gustong linawin? Meron pa ba kayong mga tanong? So kung wala na, ang masasabi natin ay ang pag-aaral, ang pagkatuto ng isang bata ay nakadepende kung paano siya matuto. So nasa puntong ito ay pakikinggan naman natin ang ating mga hurado kung ano ang kanilang masasabi sa hapong ito. Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Okay, bilang hurado ninyo, isa sa mga hurado na napili ninyo, at salamat pala sa pag-ibigay sa akin bilang hurado nyo, at sa paniniwala sa akin na yan, sa pagiging hurado sa debate na meron tayo sa ngayon. Okay, ang masabi ko lang, lahat kayo ay naipahayag ninyo kung ano yung gusto ninyo, okay, upang may paglaban lamang ang inyong mga sides, ang inyong mga karapatan, ay pagtanggol lamang kung anong estratehiya ba ang pipiliin nyo, yung 21st century ba yung traditional. Magagaling kayong lahat, kaya nabilib ako sa inyo. Okay, talagang na-improve na talaga. Kaya nagkaroon na kayo ng tinatawag malawak na kaalaman. At mahusay na din kayo at bihasa na rin sa pagsasalita ng Tagalog o sa pananagalog. So, pwede na kayong maging competitive na tawag dito, student of Colonel National High School. So dito, ano pa natin? Okay, sa pagpapayag na inyong mga kaisipan sa pangatwiran ninyo, syempre, binigyan naman ninyo ng mga katibayan. Okay, binanggit nyo pa yung mga scientists natin, yung mga ninuno natin. Magaling yun. Okay, para may pruweba talaga at para maging maganda talaga ang inyong sagot. Para mas maniwala kami sa iyong kasagutan. Magaling ang pinakita ninyong debate sa araw. Ngayon naman ay pakikinggan natin si Gina Rosalie Pabuayan sa kanyang mga sasabihin. Sa kapag-hurado sa ating assistant principal, Ginoong sa meeting, magandang hapon, sir. Kay Sir Winnie, magandang hapon. At syempre sa inyong magaling na guro sa Pilipino, Ginang Rosila Sanigo, magandang hapon. Sa mga nagkakitang gilas ngayong hapon, at sa mga audience natin, magandang hapon sa inyong lahat.
Hapon po, ma'am. Bago ang lahat ay malugod po kayong binabati sa inyong ipinakitang kagalingan sa gawain ang gagaling ninyo. Maayos ang pagkakalahad ng mga kaisipan ng bawat pangkat sa panig ng 21 siglo at saka sa panig ng tradisyonal. So ngunit, may napansin lang po ako doon na medyo may kulang lang po sa mga katibayan ng pangangatwira na inyong naibigay. So siguro dahil sa masyadong makonti lang ang oras na inilaan para sa inyo. Okay, so congratulations, ang gagaling ninyo, ang husay talaga. So keep up the good work. And magandang hapon ulit. Rose, ngayon naman ay pakikinggan natin si Sir Aleki para sa kanyang mga sasabihin sa iyo. Sa lahat ng mga estudyante. Lalong-lalo na yung dyan sa gitna. Sa lahat ng mga audience. Sa kapwa kong jurado. Sa ating magaling na guro. Titingnan ko natin yung topic, estratehiya sa pagtuturo. Ang estratehiya ay depende rin sa isang guro paano niya maparating at mapaabot para matuto ang mga mag-aaral. Pagdating rin sa 21st century na teknolohiya o estratehiya, more on teknolohiya tayo, technology. Kagaya ng computer, kagaya ng key channel at mapa. No? Pero sa akin bilang isang assistant principal ninyo, walang diferensya. No? Traditional man o 21st century, depende sa guro. So sa guro na, pwede rin yung combination ang traditional, pwede rin itong 21st century, pwede rin ang tinatawag na kung ano ang topic, depende kung ano ang i-apply niya. Doon. Okay. So yun ang aking opinion doon. Pagdating naman sa inyong lahat, napakagaling at napakaganda ng inyong ideya. Nakikita ko na kayo talaga ay produkto ng 21st century dahil napakagaling ninyo sa larangan ng pagbibigay ng kaisipan at ideya. Okay, kaya lang, debate ito, may katwiran, may rebuttal, may pros and cons, depende kung paano ninyo ipahayag. Kaya kung manalo, may matalo, depende sa kurado. So, tatlo man kami. Of course, ito lahat ay bahagi ng tinatawag na criteria lamang sa debate. Napakagaling yung lahat. Maraming